kapuso, ikalawang araw na po ngayon ng ating pagtutok sa madugong operasyon ng Philippine National Police sa iba't ibang lugar dito po sa lalawigan ng Negros Oriental. Narito po ang News TV Quick Response Team sa munisipalidad ng Manyuhod, isa sa mga lugar na nagkaroon po ng police operation nitong nakaraang Sabado. Inalis na po sa pwesto ang 4 na police officers dito po sa Negros Oriental kasunod ng mga madugong operasyon noong Sabado na ikinamatay ng 14 na tao. Nirelieve sina Colonel Raul Takaka, ang Provincial Director ng Negros Oriental Police, Lieutenant Colonel Patricio Degay, Hepe ng Canlaon Police, Lieutenant Kevin Roy Mamaradlo, at Captain Hepe naman ng Manyuhod Police at Captain Michael Rubia na Hepe naman ng Santa Catalina Police. Sa mga bayang iyan po isinagawa ang kabi-kabilang operasyon noong Sabado. Sinusubukan pa po ng GMA News na makuha ang panig ng 4 na opisyal. Kahapon, nakapanayam ng News TV Quick Response Team si Takaka pero naputol ang aming linya ng komunikasyon at bigo na kaming makapanayam ulit siya. Inatasan din ni PNP Chief General Oscar Albayalde ang PNP Internal Affairs Service at Directorate for Investigation and Detective Management na mag-imbestiga. Ibig sabihin, kabkrame ang hahawak sa pagsisiyasat sa nangyari na pinagdududahan ng mga kaanak ng mga nasawi kung talaga bang lehitimong operasyon. Ito po ay para magbigay daan sa isang patas na investigasyon, no? At para mawala po yung pagdududa ng ilang sektor sa atin na yung mga yan ay inosente at mabigay na rin ng daan siguro at oportunidad sa ating mga kapulisan na talagang ito mapatunayan nila na ito ay isang lehitimong operasyon. Kahapon mga kapuso, nakapanayam namin ang mga pamilya ng 2 sa 14 na napatay sa police operations nitong Sabado. Sabi nila, hiniwalay sila sa mga kaanak saka binugbog umano ng mga pulis bago binaril. Taliwas sa sinabi ng pulisya na nanlaban ang mga napatay. Pareho diyan ang kwento ng nakausap ko kaninang pamilya ng isa po sa mga barangay captain dito po sa Manyuhod. Hindi siya nanlaban at planted daw ang mga ebidensya. Narito po ang aking report. May 4 na oras ang layo mula sa Bacolod City, narating namin ang bulubunduking barangay ng Candabong. Sakop ito ng bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental. Sa tuktok na halos ng bundok, natunto namin ang bahay ni Barangay Chairman Valentin Acabal ng Barangay Candabong. Isa siya sa 14 na napatay sa mga operasyon ng Negros Oriental Police nitong Sabado. Sa kanyang silid-tulugan, aming nakuha na ng lugar ng pinangyarihan. Narito po mga kapuso, yung marka ng pagkakasira ng pintuan ng bahay ni na Kapitan. At sinasabi po na dumiretso rito yung mga pulis dito po sa likod ng bahay. Dito ho ba ang bahay ni Kapitan? Okay. Ito ang kanya silid. Dito po natutulog si Kapitan noon. Kung makikita ninyo mga kapuso, hindi pa ho inaayos ng mga kaanak ang mismong lugar ng pinangyarihan at meron pa hong marka ng dugo. Gaya ng ibang mahal sa buhay ng mga nasawi sa PNP operations, abot din ang pagdadalamhati ng pamilya ni Kapitan Valentin. Planted daw ang baril, hindi na nalaban ng ama at ngayon nawawala pa ang 30,000 pesos na pera ng kanilang simbahan matapos ang police operation. Sabi po nila, may armas daw siyang 45 caliber, walang license. At saka inurughog ng tamang bahay namin. Pero yung pera na yon, pambili sana yun ng materialis ng bahay namin kasi nagpapagawa kami ng bahay. Ngayon naman kinuha nila. Hindi pa sila nakontento, pati yung pera sa church namin. Natutuwa sila sa balitang relieve muna sa pwesto si Colonel Raul Takaka, ang Provincial Director ng Negros Oriental Police para bigyan daan ng investigasyon. Dati nang pinanindigan ng pulisya na legitimo ang mga police operation sa Manhuyod, Canlaon at Santa Catalina nitong Sabado. Nanawagan naman ang grupong Human Rights Watch ng agaran at patas na investigasyon sa pagkamatay ng 14 na tao sa mga police operation na inilunsad dito po sa Negros Oriental.
Ayon kay Carlos Conde ng Asia Division ng Human Rights Watch, posibleng nawawala na ng kontrol ang anyay malagyera kontra droga na estilo ng kawalan ng hustisya sa Pilipinas. Hindi na raw bago ang karahasan sa Negros. Ilang beses na raw ikinukumpara sa mga komunistang rebelde ang mga magsasaka at aktivistang nagsusulong ng land reform para depensahan ang mga pag-atake laban sa kanila. Lalo pa raw mahihirapan ng mga biktima na makuha ang hustisya dahil idinadahilan ng mga otoridad na dinedepensahan lang nila ang kanilang sarili kaya may mga napapatay sa mga operasyon. Ayon sa Human Rights Watch, dapat na ring mga lampag ang iba pang gobyerno gaya ng mga bansa sa European Union. Maaari rin daw silang mag-alok ng tulong sa investigasyon. Dati nang itinanggi ng PNP na massacre ang mga police operation na ikinamatay lang 14 na tao sa Negros Oriental. Tinanggal din sa pwesto ang 4 na opisyal ng kapulisan doon para sa patas na investigasyon.